Hi guys, this is your Patatato and for today's video, gagawa tayo ng year-end vlog. Kaya kung interesado kayo, abangan! Welcome back! Kung bago lang kayo sa aming YouTube channel, you can subscribe and click the bell button para updated kayo sa mga ganap natin sa buhay. Actually, natatawa ako kasi, oh my gosh, this is my... Alam niyo yun, it's been a long month. Noon nag-vlog ako, last vlog ko is parang January or February ata, parang ganyan. And now, mag-vlog ako. Tapos, alam niyo, to be honest, kakagising ko lang. Anong oras na? Wait. It's 12:40. Yeah, it's 12:40 po ng, December 31, Tuesday, yeah. So, it's 12:40 at kakagising ko lang, tapos nagmadali talaga ako kasi sabi ko kailangan ko mag-vlog kasi pag hindi ako mag-vlog, wala na ako oras mamaya. So, sige, ewan ko. Try na natin tapusin ang vlog na to. So, ang vlog na to, kasi wala talaga akong maisip and I think I really need to vlog before mag-end ang year na to. Kasi parang ang daming nangyari. Parang ang dami kong gustong i-share sa inyo. Ang dami kong gustong sabihin sa inyo. Pero stick tayo sa notes natin. So, yeah. It's a top 10 again. What I learned in this year. And I hope na sana kung ano natutunan ko, dalhin ko din sa 2025, no? Hindi yun parang na-learn ko, pero hindi ko dinadala sa next. So, yun. Oh my gosh. Parang ako sirang plaka dito. Pero, yeah, parang, oh my gosh. Hindi ka alam kung paano ako mag-start ulit. Kasi parang, ang haba ng panahon, nung nag-vlog ako, nung nag-TikTok ako, nung nag-edits ako and anything. Pero ang haba po, ang dami nangyari sa year na to. And, you know, to be honest, grabe yung 2024 ha. Ang pass niya lang. Pero alam niyo, ang dali lang ng year na to. Pero grabe yung impact niya. Feel ko, hindi lang sa akin. Grabe yung impact niya sa lahat. So, yun. Wait na, mag-start na daw tayo. So, this vlog is a year-end vlog again. Kasi parang, sabi ko, I really need to vlog. Kasi nga, I really need. And, parang, alam niyo, ang dami kong gustong i-share. Ang dami kong gustong sabihin sa inyo na hindi ko alam kung saan ako mag-start. Hindi ako So, kung bothered kayo, bakit mukha ka lang dyan? Nahulog yung mukha ng ate ko. So, ayun. Yan na lang muna. So, mag-start na daw tayo. Wait. Yun. Wait naman. Bumababa yun, Okay, yun. Wait. So, yun. Yun. Ayusin natin. Grabe, no? Kahit nakaganito lang po ako, grabe yung impact ng camera dahil sa dahil sa iPhone. Ang iPhone best na naman tayo, hindi pa natin sinasoli ang cellphone natin ko. Wait, palitan natin yung light. Yun! I like this light lang now. Very light lang. So, mag-start na daw tayo. So, this is my top 10 na actually, ang dami kong gustong i-share, ang dami kong gustong ikwento sa inyo kung anong ganapan ko this 2024. Pero, sige, stick tayo dito and sana ma-insert ko po siya. So, top 1. So, always lang. Top 1 ko talaga is mag-pray tayo. Alam mo, kahit anong mangyayari, basta, kahit anong mangyayari, kahit anong mangyayari, at ano ang pwedeng hindi ko na alam ano sasabihin ko, ano ba yan? Sana ulitin dyan. Wala na ako space. So, yun. Wait lang. Seryoso tayo. So, bothered ako kasi hindi siya straight. Yun. So, top 1 ko is what I learned is, alam naman natin, I always say this to my any vlog naman po, na always pray po talaga. Grabe yun. Prayer na, grabe yung blessing na binigay sa akin, yung twist na binigay sa akin this 2024. And grabe din yung prayer ko,
yung pagdadasal ko na alam ko si Lord, si Jesus, sa taas lang talaga nakakaalam ko anong nangyari sa akin this 2024. Lahat ng iyak ko, lahat ng tawa ko, lahat talaga alam niya, lahat ng dasal ko na parang to the point na parang umiiyak na ako habang nagdadasal. Alam niya kung bakit, alam niya yung ganito. And opo, yes, may mga time na masakit yung sagot niya sa akin, pero yun nga, sabi ko nga, once I pray kasi, sinasabi ko yun sa mga kaibigan ko na once I pray and once I ask something, parang sinasagot talaga ako. Kaya minsan careful din talaga ako sa pinapray ko kasi parang, pero sige lang. Basta always pray. Masaya ka man, malungkot ka man, galit ka man, or anything else. Always pray po. Okay, number 2. Meron kasi tayong kasabihan na prove them wrong. Pero, ang nakalagay dito, basahin ko lang muna. Prove them wrong, but instead do things that give us a peace of mind. Kasi 'di ba ganito tayo, like pag ginajudge kasi tayo ng mga tao. Ito talaga na-realize ko sa 2024. Kasi alam nyo, kung you really know me, madala talaga akong tao. And I do really, like, madala akong magtiwala sa lahat ng tao. Open talaga ako sa lahat ng tao. Wala kasi talaga ako, like, sabihin natin yung intuition yun. Yung bang parang God's feeling na parang bad to sa'yo. Wala akong gano'n na feeling. Pero, kahit wala akong gano'n na feeling, meron akong feeling na parang nalalaman ko if ever na may ginagawa kayo sa akin. Kahit ayaw ko malaman, pero nalalaman ko. Parang ganun ba? Parang nasa sense ko na nafe-feel ko. Pero wala ako yung God feeling or yung feeling na parang, etong tao, dapat hindi mo ito pagkatiwalaan. Kasi mapunga ka talaga ako. So, yun nga. 'Di ba? Iba-iba kasi ang point of view ng ibang tao sa iyo. Yung ibang tao inisip nila mabait ka, yung iba hindi. Yung iba parang maldita ka, yung iba parang bossy ka, yung iba parang oh my gosh, you're very sad and anything. Yung iba parang low-key ka lang, yung iba masayahin ka or anything else. And alam mo, as a person, 'di ba, meron talaga tayong parang feeling na parang I will prove them na mali ang iniisip nila sa atin. Which is, dapat hindi mo yung gagawin. Alam mo kung bakit? Kasi kahit anong gawin mo, hindi mo ma-prove sa ibang tao kung anong gusto mong i-prove sa kanila. Kaya, kasi iba kasi ang iniisip ng ibang tao, sorry. Kasi, kahit anong sabihin mo, anong gawin mo, kahit anong i-explain mo, yun yung point nila sa'yo. Yun yung view nila, yun yung opinion nila sa'yo. So, instead of proving them that they are wrong, gawin mo na lang yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo na parang magiging at peace ka na lang. Kahit isipin nila na, broken ka na naman, sad ka na naman, pero alam mo sa sarili mo na okay ka, ox na yon. Okay, number 3. Things happen again and again because you don't learn your lesson. Yan talaga. Yung kayo, alam mo, dumating talaga sa point na sinabi ko talaga sa self ko, bakit kaya bakit kaya parang nangyari na naman to, itong bagay na to sa akin, parang ginawa na naman sa akin. Sabihin na natin na specific na parang binitray na naman ako, yung mga tao na pinagkatiwalaan ko, binitray ako, na parang pinagkatulo. Hindi naman siya na pinagtulungan ako, parang to the point na parang ang hirap i-explain. Ang hirap i-explain naman. Mag-vlog ka pa kamay. Ang hirap naman i-explain. Parang, alam mo yung parang may mga bagay tayo sa buhay na nangyayari ulit. Tapos parang iniisip mo, nangyari naman to sa akin. Bakit kailangan pa to mangyari? It means, hindi mo pa na-learn yung lesson mo. Alam mo, yung lesson ko talaga, paulit-ulit na pinaparamdam sa akin is, paulit-ulit akong sinasaktan at binibitray kasi grabe ang tiwala ko. Grabe akong magtiwala, grabe akong magpatawad, grabe akong pag once na feel ko kasi talaga ang baba ng camera natin, pero sakto lang kasi siya. So, parang ako kasi, example, ang dali ko magtiwala ulit. So, yung feeling na parang na-betray ako again,
in this year. So, tinanong ko, bakit? Kasi di ba kung nanood kayo ng vlog ko last time, yung year nabitray na ako, na na yung trust issue ko. So, bakit hanggang ngayon, yung pa rin yung binibigay sa akin? So, it means, hindi ko pa na-learn yung lesson ko. So, it means, ang dali ko pa rin talagang magtiwala. It means na, kaya nangyari to sa akin, kaya itong mangyayari sa inyo, buyak-buyak sa inyo, kasi hindi nyo pa po na-learn yung lesson nyo. So, yun. And, eto din yung natutunan ko, like, I ask for patience, pero pag binibigyan ako ng something, grabe yung pasensya ko, pero, ayoko. Yung pala, I ask for it. So, what you ask, be careful lang din po kayo sa kung anong ina-ask nyo. Kasi, sometimes, kung anong ina-ask nyo, binibigay kasi sa atin. Tapos tayo yung magreklamo, di ba? So, yun po. Okay, number 4. Learn how to shut up. Success, plan, happiness, or small things. Kasi, gaya nga lang sabi ko sa inyo, very madaldal ako. So, kung alam mo lang, from 1 week pa lang tayo magkakilala, alam mo na yung entire life ko. Ganyan ako kadaldal, ganyan ako ka-open. Kaya grabe yung impact sa akin pag once na-betray ako. Grabe yung kahit sinasabi nila, ay, nag-overthink ka lang, ganyan, naging overthinker ka naman, ganyan, huwag ka kasi mag-assume ng ganyan. Bakit? Sino ba kasi sorry lang po. Like, ganun po ako. Pero once kasi na, parang I feel and pinaramdam sa akin, grabe talaga yung nagiging issue ko. And grabe talagang paulit-ulit yung scenario o ng bunganga ko. Kaya, yun din yung natutunan ko na parang, don't force someone to heal. Let them heal in their own way, okay? If they cannot forgive you, let them, okay? May mga way tayo, okay? Yun nga. You learn to shut up minsan kasi grabe talaga ang bunganga ko. Especially pag galit ako. I know, may mga time talaga na kasalanan ko talaga. Kasi gabi talaga pag ako magalit, tapos yung bunganga ako. So, I learned this year na kapag galit ako, kapag masaya ako, o kapag may iniisip ako na plano, I need to shut up my mouth, please. Okay. Number 5. Move on without receiving their apology, without asking them to say sorry, or what's the point? Okay. Example, grabe na, pinagdaan ako this year. Grabe, as in. Grabe yung iyak, yung emotion, yung grabe. Kahit alam niyo, ang bilis ng 2024, gaano kabilis yung 2024, ganun din, grabe yung impact na nangyari sa akin. And, I don't know how to explain this, pero grabe. Kita naman sa buhok ko, di ba? Sa mga nakakaalam, I really hate to cut my hair. Pero thankful na lang po talaga ako kasi medyo humaba-haba na siya. And I think after ng vlog na to, wait lang. Kasi kailangan ko madaling magsalita kasi grabe, full na naman ang So yun nga, don't expect them na mag-sorry sa'yo sa mga bagay na mismo hindi nila na-realize. And ako kasi, parang ang point of view ko kasi, kapag mag-sorry ka, kapag i-explain mo yung self mo, pag i-explain mo yung side of the story mo, maging okay ako. Pero, dumating sa point na nangyari yun, and hindi pa ako okay. Hindi ako convinced sa sinabi, at hindi ako convinced sa, sorry po, parang, ang daming tanong sa isip ko, after ko narinig ang side ng ibang tao, ang dami kong tanong na parang, nagawa mo na pala to, bakit hindi mo siya magawa in the first place? Bakit kailangan ko pang i-ask sa'yo? So, yun nga, learn how to forgive people kahit hindi sila mag-sorry sa'yo. Okay? So, yan talaga yung biggest na parang you need to try to do it to yourself na let them move on kahit hindi sila mag-sorry sa'yo. Okay, number 6, prioritize yourself. Although na sinasabi nila na prioritize your family, syempre andon na yun. Pero prioritize prioritize din po yung self mo. Kasi in the end of the day, sino mag-aalaga sa self mo kung hindi ikaw lang din mismo? Sino magbibuild ng future mo 10 years, 20 years from now kung hindi mo aalagaan yung self mo right now? So, prioritize your health. Okay?
Number 7, stop explain 7 ganito. Basta number 7, stop explaining yourself to everyone. You will end up asking your own identity in a long run. Mga trigger mo, mga trauma mo and all. Yan kasi yung nangyari sa akin na parang dumating sa punto na parang I question, I doubt na myself. Hala, bakit to nangyayari sa akin? Ganito ba talaga ako? So, ako mismo, ina-ask ko na yung identity ko kung ganun talaga ako, in which alam ko sa sarili ko na I'm just a girl, I'm just a genuine person na ano lang talaga ako, yung tao na parang grabe yun, love ko sa lahat, na parang pantay-pantay ang iniisip ko, pantay-pantay ang trato ko, pero iba yun iniisip nila. Yung pang ganon. So, I try to explain myself na ganito lang talaga ako. I'm just, like this kind of person. Pero, in the end of the day, they will always try to force something na ikaw mismo parang, hindi man talaga ako ganito. So, stop complaining yourself. Girl, pag kilala mo ang self mo, kilala mo self mo, okay? So, yun talaga. Why you always try to explain yourself? In the end of the day, hindi sila magpapalamon sa'yo. In the end of the day, hindi sila ang makakasama mo in the long run. In the end of the day, ang tao lang na mas kilala ka is yun sa taas. Walang iba. So, why you should, dyan naman English ko. So, why you bother to explain yourself to everyone? Kasi mapapagod ka lang. To be honest, mapapagod ka. And totoo yun. You will end up asking your own identity if you keep doing those things. So, stop, okay? Okay, number 8. Never forget those people na andyan sa'yo. Especially those people who turn their back when you have nothing. So, yan talaga. Marami kasi nagsabi na I changed, na nagbago ako, naging arrogant ako, na naging mayabang ako, na naging ganito ako. Oh my gosh, yung mga time na grabe ang iyak ko, grabe yun kasi ako talaga yung tipo na tao na grabe, ang taas ng pride ko. But when I ask help, it means na kinakain ko na po yung pride ko and everything. So, tapos tinatalikod lang po ako. Alam ng mga ibang tao kung gaano ako nag-struggle this past month, this 2024. Grabe yun sacrifice ko, grabe yung effort ko, tapos i-claim lang nila na ganito, ganyan. Oh my gosh! Parang, opo, masakit sa part ko na grabe yung effort ko, tapos sasabihin lang sa akin na tinulungan ako just to get where I am now. Na parang, hindi nyo po alam yung effort na ginawa ko. So, stop claiming things na please lang. So, I am very thankful din talaga sa mga tao na tumulong sa akin. Like, tinulungan po talaga ako. Hindi yung pang tampa-tampa lang na tinulungan ako. Akala mo may ambag pero wala naman talagang ambag. And, yun nga, always talaga, huwag niyong talikuran yung mga tao na tumulong sa inyo. Alam nyo, people will not understand why you act like that, why you became this kind of person, why I became this kind of person. Kasi hindi sila yun, wala sila yung mga time na gabi yung struggle mo. Yung nag-struggle ka na nga, dinadagdag pa nila. And eto take note talaga. Hindi lahat na nakikita natin is yun talaga ang nangyayari. Example, dito sa bahay namin, ang nakikita nyo lang is yun sa labas. Pero yung dito sa loob, mismo nga dito sa tao, like, mismo nga yung mga tao dito sa loob, hindi nila nakikita minsan ang effort ko. Ano na lang kayo sa labas, di ba? So, kaya nga sabi ko, si God lang talaga nakakaalam kung gaano ako nag-effort, gaano ako gabi ang lahat ng ginawa ko, sacrifices, tapos sasabihin lang sa akin na parang wala akong ginawa. Like, oh my gosh, andun tayo sa point na don't explain yourself anymore. Alam mo kung anong ginawa mo, alam mo anong inanong. Basta, yung point dito sa number 8 is,
don't forget those people. So, yung mga tao na tumulong sa akin, I know na hindi ko pa talaga sila, magalaw talaga ako. Hindi ko pa talaga sila, like, iniisa-isa. Parang, andun pa ako sa part na parang nag-a-adjust pa ako, to be honest. Kaya, stay put lang kayo. I am very blessed to have you. At hindi ko po talaga kayo kinakalimutan, okay? Number 9, give yourself a new chapter. Eto na talaga. Huwag niyong idahilan ang buhok ko na kinat ko para a new chapter. May dahilan yun kung bakit yun cut. Siguro if I start to color my hair into black again, alam niyo talaga na may big thing talaga nangyari. And, wait, after ng 10 na to, kung may oras pa tayo, magchichika pa tayo. So, give yourself a new you. A new you. Yung new you na to be a better. Okay? Stop wasting your time asking and forgiving and you know, telling and asking about your past. Kasi, meron akong nabasa na post. It's from my friend, Edith, na parang, the world will not stop when you feel lonely. Parang, hindi siya ito yung direct na point, pero ito yung nakuha ko. Hindi mag-stop yung world sa'yo kung malungkot ka. The world will not stop moving. So, it will only continue and continue and continue. So, anong mangyayari sa'yo if you're stuck in this kind of stuff always? So, learn how to, yun nga, sabi ko nga, learn how to forgive without asking them or without receiving the apology that you need. Learn how to forgive. Learn how to heal na parang ikaw lang. Okay? Siyempre, alam ko andyan si Lord. Siyempre, andun na yung isa na andyan siya. Pero, mag-heal ka dahil sa ibang tao? No. Kasi masasaktan ka lang. So, learn how to heal na ikaw lang at si Lord. Yan po. So, give yourself a new chapter. And number 10. So, ending this year with a twist. Oh my God. Oh my God. Actually, kakaiyak talaga yung nangyari this year. Kasi parang, hindi ko na talaga ina-expect na, yun nga, I'm officially part of the DepEd. And, oh my gosh, yung experience ko alam nyo lang po talaga. So, August ako nag-start. So, August, September, October, November, and December. So, at sabihin na natin, parang 4 months na ako. And yung 4 months na yan, grabe talaga yung bigay na sa akin ni Lord. And I'm very thankful na mag-end ako sa year na to, na buhay pa po ako, na kompleto po ang aking kamay. Lahat kompleto pa. So, I am very thankful. Siyempre, kompleto din po ang family ko. I am very thankful na I will end this 2024. At hindi ko na po talaga babalikan ng 2024 na yun. Sana I learn my lessons. And sana this 2025, more in focus na talaga ako kasi grabe, distracted talaga ako. And so, yun nga, grabe yung nangyari sa akin. From work, from friends, from family, from financial, lahat. Grabe po talaga yung baksak sa akin ng 2024. And I know na may possibility na ma-experience ko to pag hindi ko na-learn ang lesson ko. So, I hope I learn my lesson and I hope this time I can shut my mouth po. So, yun nga. Hindi ko alam kung may kabuluhan ba ang sinabi ko sa vlog na to, but I hope na alam nyo, nagba-vlog din talaga ako kasi gusto ko to panoorin. Kung may changes ba talaga sa nangyayari sa akin every year, yun po. And I want to share this kasi alam ko na hindi lang talaga ako yung tao na nakaka-experience na to. Nakaka-experience ng ganitong bagay. So, yun nga, always talaga, ito talaga yung number 1 tips ko talaga is to pray. Wala tayong ibang tips, advice, and anything. And eto, don't revenge. Don't ever revenge. You know, don't ever revenge. Hindi siya healthy, hindi siya revenge is just a thing, okay? Minsan kasi, basta, I'm gonna shut up my mouth na lang po talaga. So, yun din. Ano ba? Wala na akong masabi. Basta yun.
So, I hope, yun nga, wala tayong travel this year. Hindi ako nakapag-travel this year. And, next year, back to zero na naman ako. Alam niyo, tuloy-tuloy na sana yung year. Tapos, pero sige lang, mama ko nakapag-travel siya this year. Kaya happy na rin talaga ako. Ano ba? Gabi, ang daming pumapasok sa isip ko na gusto kong i-share sa inyo, pero alam ko kulang na po yung oras at kulang na yung natin, yung memory na naman natin. So yun, grabe talaga. Hindi ko alam kung saan ako mag-start, hindi ko alam kung saan ako mag-ano, kasi alam niyo yung 10 na to, kulang pa to sa lahat ng nangyari sa akin 2024. Kasi kulang pa to, lahat ng sinabi ko, very kulang pa talaga siya. Parang dami ko pa talagang gustong sabihin, i-share sa inyo, pero hindi ko alam kung saan ako mag-start, hindi ko alam kung, ewan ko. And ito din, habang naalala ko pa yung iba na gusto kong sabihin, ito, church, as a structure, is a church. So, kung, like me, di ba nagsaserve ako sa church? So, always think kung kanino ka ba talaga nagsaserve. It's the people, it's your master, it's the, you know what I mean. So, always remind yourself na you serve not because of the people, but because of Him. Okay? So, I know na parang, ang dami ding natuwa na I'm back. Pero, you know, grabe talaga yung pinagdalan ko before ako nag-back ulit sa service na yan. And yun nga, very happy din. Gusto ko lang din mag-flex sa mga to. Alam nyo, na-experience ko talaga ma-hire on the spot. Actually, noon, end of February, dapat may work na po talaga ako sa hospital. Diba? Kung alam nyo talaga, kung nanonood kayo ng vlog, alam nyo talaga na nasa medical field talagang heart ko. And I'm very happy talaga nung na-hired ako ng isang private hospital on the spot. Kaso nga lang, diba talaga ang plano ni Lord sa akin. So after nun, actually, dinicline ko yun. Pero, I promise myself na balikan ko yung si ma'am doon. Sige lang, Xerox lang, babalikan po kita. Yun nga, after doon, nag-apply man din ako ulit sa hospital, nag-exam pa ako and anything else. Parang, nagtaka din ako, no? Bakit ko yung dinicline? Tapos, mag-apply pa naman ako sa ibang And nag-apply din pa ako sa ibang work ko. Alam nyo lang, grabe talaga yung pinagdaanan ko this 2024. Grabe, parang ulit-ulit ko sinabi, pero grabe talaga. So, yun nga. Hindi ko na to tatagalin kasi sobrang haba na to. And I just want to emphasize or to highlight the 10 lesson na natutunan ko. And I hope na may nag-gain din po kayo. So, yun. I hope magbablog ako this year. Hindi lang yung pang N or once or twice. Sana mag-vlog na ako, diba? So, yun. Sige lang. God's will. So, yun. Before I end this vlog, always remember to smile, think positive, always be positive, think positive, be happy, and always pray. See you in our next vlog. Bye-bye!